on the table, running out of time. I was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right, but the kingdom call pulled me into the light. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place, supplied by his power and grace. Start with Jesus, night and day, everything I need is right on the way. I won't worry, I won't stress, I'll start with Jesus, he'll do the rest. Flowers don't worry about the clothes they wear. Birds in the sky know God's always there. If he takes care of all that he made, why would I doubt he'll make a way? No more fear, no compromise. I fix my heart on eternal prize. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place, life by his power and grace. I start with Jesus, night and day, everything I need he'll let on the way. I won't worry, I won't stress, I'll start with Jesus, he'll do the rest. Seek first the kingdom of God, his way, his righteousness. Stand firm, don't be afraid, he said it, he'll add the rest. Oh, seek first his kingdom, all these things added unto me. Start with Jesus, lift him high, put your faith where worry dies. When I trust him, I am blessed. He knows my need, he knows what's next. Start with Jesus, loud and strong. He's my source, my hope, my song. From the start until the end, Jesus is my everything. No more worry for tomorrow, I live today and wholly follow. My life, my choice, my yes, I'll start with Jesus. Good afternoon, Cherry Church Makati! Hallelujah! Today, we have the opportunity to celebrate God's goodness in our lives. Amen! Hallelujah! As a response, we will sing, we will dance, and we will worship the Lord! Hallelujah! Let's sing praises to our Lord Jesus Christ! Hey! Sabay-sabay po tayo! I'll praise in the valley, praise on the mountains. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as
praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I'll praise cause I know you're still in control. Cause praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing. 1, 2, 3, and praise the Lord, oh my soul. Come on, every praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, 'cause I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Every praise, praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, sige mo, palakpak po tayo. Our praise goes up, the rain comes down. Our praise goes up, your rain. Minsan pa po, gawin natin. Our praise goes up. Dapat may ending eh. Your rain comes down. Lagyan natin ang ending. Our praise goes up, the rain comes down. Minsan pa. Our praise goes up. Come on. The rain comes down. Our praise goes up. The rain comes down. I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody. I'll praise. Praise cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful. Meron dito tayong gagawing sayaw. Okay? Sundan niyo ako. I'll praise God. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Come on! Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause Isa pa! I'll praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause... Sabay-sabay tayo! Come on! Yeah! Praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Every praise, praise. Amen? Amen! Shout hallelujah! Hallelujah! Praise Jesus! Praise Jesus! Iyong kahati-hatian, sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit.
ko'y maghari. Dakila at kailan may di ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. For the last time. Dakila at kailan may Hallelujah! Sige po, tayo po'y manatili sa presensya ng ating Panginoon. Before po tayo mag-pray, hayaan yung ibigay ko sa inyo ang magandang balita ng ating Lord. Sabi sa Awit, chapter 119, verse 171 to 174, ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuturuan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit sapagkat ang iyong utos ay narapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan sapagkat ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas, natamo ko sa utos mo ang ligaya at ang galang. Sige po, tayo po'y pumikit at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Aming Panginoon, maraming salamat po. Kami po muli ay pinagsama-sama mo ngayon upang muli kang maitaas, upang muli kang mapapurihan, Panginoon. Upang, Lord God, muli kami makapagpasalamat sa iyong walang sawang pagmamahal at kabutihan sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa lahat, Lord, ng aming nagagawang kamalian. Patawad po aming Panginoon. Lord, kami po ay walang inaasahan kundi ikaw lamang. Kaya hayaan mong ibaba mo sa amin ngayon ang wisdom, Lord God, na mula sa iyo, aming Lord. Lord, tulungan mo kami na mabigyan ng bukas na puso at isipan para sa iyong mga banal na salita. At hayaan mong malakaran po namin ito, Lord. Tulungan mo kami na magresulta ito sa kapayapaan, pagkakaisa, at pagmamahalan na mula sa iyo. Lord, kami po'y nagsusumamo at nagpapakumbaba, aming Panginoon. Kami po yung protektahan laban sa lahat ng gawa ng iyong kalaban, Panginoon. Padalhan mo kami ng libo-libo mong anghel ngayon, Lord, at ang presensya mo ang siyang mangyari, Panginoon. Lord, ang lahat ng may mga sakit ngayon, magpapagaling ka. Pagtitibayin mo kami ng kalakasan, hindi lang po sa aming pangangatawan, ganun na rin po sa aming espiritual, Panginoon. Alam po namin, Lord, ang iyong banal na salita, ang manual ng aming buhay. Kaya hayaan mo na matuto kaming sundin at lakaran ito. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang maitaas sa lahat ng aming gagawin ngayon. At ikaw lamang po ang mapapurihan. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus
ng aming mapagmahal na Diyos at aming tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Patuloy po tayong manalangin. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Hindi namin po kaya kung wala ka. Hallelujah, Jesus. Fill this place with your presence, Holy Spirit. Yes, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Jesus. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di nagbabago ang pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah! Panginoon, supusin ka ang sasambahin. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo lamang kailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo,
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong. Lift your voice up to the Lord. Hallelujah. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Sige po, tayo po ay pumikit. Taas po natin ang ating mga kamay. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit mako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, ang init man ay dudilim, Jesus. Kahit may suliranin man kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay tulilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka kulang, biyaya mo, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili. Come on! Sing Journey Church! Come on! Panginoon! Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo,
puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Awitan mo siya. Come on. Kantahin mo ng parang panalangin. The Lord is here. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Only the voices kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. For the very last time, kahit kailan, kailan, di ka nagkulang. Kaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Let's claim it. Inibig mo ako, Panginoon. Inibig mo ako noon pa man. Pwede po bang awitan natin ang ating Panginoon ng sariling awit? Come on! Purihin ka! Purihin ka! Kahit kailan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka! Come on, Journey Church! Come on, let's worship the Lord! Let's worship the Lord! Hallelujah! The Lord is here! The Lord is here! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Binabalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, ang tanging pagsamba sa tanging pangalan mo! In Jesus' name we pray! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Minsan palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Salamat po, Dok. Hallelujah. Praise God. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. We are leveling up. And I really appreciate the Lord, what the Lord's doing sa church. No? Kung yung ginagawa ng Lord ay hahayaan natin na tayo po ay sumabay. Amen? Hallelujah. Let me read from Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. Ephesians chapter 3, verse 10 to 11. Hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Verse 11, ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Nais ko pong sabihin sa inyo, no? Dahil po nagsisimula po tayo, let's start with Jesus, no?
let's study about the church. Amen? The real concept of the church starts or begin, no, doon sa kadakilaan ng Diyos at yung kanyang kawalang hanggang purpose. Ano ba yung purpose? Layunin. No? God, pakinggan po ninyo ako. God is the source. Siya ang pinagmulan. He is the sustainer. Siya po yung gumagawa ng nagpapanatili nito. At ang Diyos po ang ultimate goal, no, of all creation and redemption. Kaya ang goal po ng church natin ay yung pangwalang hanggang redemption ng Diyos. Amen? Yun ang goal mo. Yun ang goal ko. Yun ang goal natin sa church. Hallelujah. Ang church is not just a man-made, no? It is not just a man-made institution. Hindi lamang ito gawa ng tao. Okay? Ang church is a divine creation of God. It is a work of God. Imagine doon sa pagpaplano hanggang sa panahon ngayon, ang layunin ng Diyos ang nasusunod sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Let me read this for you, no? Na ginawa ko at nilagay ko. Pakinggan po ninyo. The church is an expression of God's glory and the central part of His eternal plan. Ang church po ang sentro ng plano ng Diyos. Amen? So, tayo pong lahat yun. Tuwan-tuwa ako dyan. Nandyan na ba? Oh, nandyan na nga. No? Nakita ko na yung binibini ron. May binibini dyan eh. Nahirapan po akong makita nung una. No? Ang church po kasi, nandyan sa drawing, nakikita naman natin, meron pong babaeng malaki. At yung pong church, sumisimbolo tayo pong lahat ay papunta sa Kanya. So, it means that this shows, and the Word of God shows, and telling us that the church is the bride-to-be of Jesus Christ. Hello? Tayo po yung pakakasalan ng Panginoong Hesus sa darating na panahon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. No? Ito po ang nilagay kong pamagat. God's initiative in the church. No? God's initiative in the church. The church came to be because the church was God's very own purpose and plan. Number 1 point. Nandiyan na po yata. Eternal in origin. The church is, the origin of the church is eternal. No? No? Pangwalang hanggan. Sabi nga po natin, eternal. Kaya lang, tayo pong mga tao, minsan, madalas pa nga, gusto natin pansamantala. Kaya lang, yung pansamantala natin, nagiging pansamantagal. Kaya kapag nagsabi ka kay nanay mo, natuwa naman ako doon, para ka ng ibon. Wheat ka ng wheat ka ng wheat ka ng wheat, no? Ang tao mahilig sa ganun eh. Ito na lang muna, mas mura. Papalitan na lang natin pag nasira. Kaso, iningatan maigi. Hindi nasira, kaya pansamantagal. No? Pansamantagal. Now, the church, pakinggan po ninyo ako. By the way, nakalimutan ko po. Happy birthday po, Mama Isabel. Happy birthday po. Nakalimutan ko po. Ngayon lang po nag-pop up sa aking no? So, happy birthday po. No? Balik po tayo, no? Ang origin po ng church ay eternal. The church origin was rooted in God's eternal direction. Ito ay doon sa walang hanggang direksyon ng Diyos. So, ibig sabihin,
tayo po ay kakanta ng ano bang kanta yung dati? Eternally. Kuya Boyet. No? Eternally. No? Sabihin nga po natin, the church origin is eternal. Go. Amen. No? It's eternal. Okay? The church is existing in His plan long before the New Testament. Even at the beginning of the Old Testament. Hallelujah. Bago pa mag-New Testament, magbagong tipan, plano na ng Diyos ang church. Nandoon na. Okay? Nagsimula lang po ito, inintroduce ni Lord doon sa New Testament sa Day of Pentecost. Amen? Nung maranasan ng mga disipulo, after na pumanik ng Panginoong Hesus sa langit, naranasan ng mga disipulo ang banal na Espiritu. Hallelujah. God is first and supreme. Amen? Lagi natin tatandaan yan. In everything we do, in everything we want, in everything we ask, God is always the first and the supreme one. Amen? Hello? So, tapos ang usapan, Pastor, tama ba ako, Pastor? Tapos ang usapan pag sinabi mong God is first and supreme. Amen? Amen? Talaga ba? Hallelujah. Tinuturo ho ng Bible na ang Diyos po ang lagi nating unahin. Ang Diyos po ang laging nauuna sa mga desisyon natin. Hello? Hello? Bakit parang pahina ng pahina? Medyo lakasan naman natin. Amen! Hallelujah. No? Tinuturo ito ng Bible na laging dapat ang Panginoon ang nauuna sa lahat ng bagay patungkol sa buhay natin. Romans 11:36 sabi diyan, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. No? Sa pamamagitan niya nagmula ang lahat. At sa dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya. Hallelujah. Kaya anuman ang gagawin at tatakbuhin ng church, tama ang ginagawa ng church. Inuuna ang kalooban ng Diyos. Dahil kung si Lord, ang Lord ng church, si Lord ang mayroong say. Amen ba? Kung ano man sabihin ni Lord, done deal. Tapos ang usapan. Hallelujah. Basahin ko lang po sa Tagalog, ano? Sapagkat lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Wow. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Hallelujah. Kaya nga sa church, mahalaga, lagi nating inuuna ang kalooban ng Diyos. At yung kalooban natin, let's learn na mailagay sa isang tabi to give way for the will of God. Amen! Kalooban ng Diyos po ang lagi nating uunahin. Hallelujah. Praise God. Let me read from Isaiah chapter 44 verse 6, no? Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Pakinggan po natin. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Amen? Kaya bakit ko ngayon uunahin yung aking mga kapritsyo if I know that God is the one who needs to be the ruler? Ngayong alam kong dapat ang Lord ang maghahari, bakit ko kinakailangan unahin ang pansarili ko? Di ba dapat mag-giveaway ako sa kalooban ng Diyos? Nanonood ho ako kahapon, no, dahil napagod na ako. Napagod na ako magbasa, Pastor. Nanood ako, ano yun, yung Lord of the Rings, no, Return of the King. At naalala ko,
Doon sa takbong yun, naalala ko, Lord, o nga naman. No? Ang totoong hari ay babalik. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi si Aragorn ang babalik. May mga fans dito ng Lord of the Rings nagtatawanan, ano? Hindi ho si Aragorn. Ang totoong babalik po ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Amen? Ang may gawa ng langit at ng lupa. Ang may akda ng buhay mo, buhay ko. Amen? Yun ang babalik eh. Hallelujah. Man in the church exists because of Him. Ang tao at ang church nag-exist dahil kay kanino? Kristo. Amen? Hindi dahil ito ay pinangunahan ng isang pastor o ng mga pastor o ng mga sinumang leader, no? Kundi ito ay kalooban at ginawa ng Diyos. Amen? I remember one part, no, ng pag-aaral ko sa Bible school. You know what? Alam niyo yung horn? Yung sungay? You know what does it mean? It means authority. Authority. Yung horn, yung sungay, it means authority. Now, nung nagpe-pray ako kahapon, at alam ng mga anak ko yan, kasi wala naman pong ibang pwestuhan sa amin, kaya dun lang po ako sa yung hapagkainan namin, yun na rin po ang study table ko, no? Yeah. Habang nagpe-pray ako, pastor, I remember that the church has the authority, pakinggan po ninyo ako, over the worldliness of this planet. Hello? God ordained the church to be the authority over the world. Amen? Kung yun nga ang totoo, sinasabi ng Diyos, di ba dapat ang church ang makitang ehemplo ng mundo? Hello? Hello? Tama ba ako? Tama? Di ba? Kung ganon, ikaw at ako, tayong mga mananampalataya kay Kristo, tayo ay tinawag, inordain ng Diyos para maging example. Amen? Para itong mga taong ito na walang pagkakilala kay Kristo, we are the ones God will use para sila makakilala sa Diyos. Amen? Harvest eh. Naalala ko talagang habang nire-review ko siya, it goes with the plan of God sa vision ng church na binigay ng Lord. Today, this year, not today, this year, we are on a harvest field. Amen? Inilagay na tayo ng Lord sa harvest field. The season is ripe. Tama na. Hinog na. Panahon na para umani ng mga kaluluwa para kay Kristo. Magpapatumpik-tumpik ba ang mga manggagawa ng Diyos? Sabi sino nga yun? Sino po yun? Si Hulk Hogan. Ulitin ko, no? Ulitin ko. Natatawa yung mga fans dito, naglalabasan, no? Ulitin ko. Ang harvest field po ripe na. Tinatawag tayo ng Diyos para kumilos na. Hello? Amen? Ang sabi ng Bible, how lovely are the feet of Him who brings the good news. So tayong mga nagdadala ng salita ng Diyos, tandaan ninyo, ang gandang pagmasdan sa langit. Amen? Hallelujah. So nagugulat ako sa inyo. Bigla-bigla nyo na lang ako pakikilala ng mukhang artista rito. Oh, Brad, welcome ka sa gawain ng Panginoon. Ano? Hallelujah.
ka. Alam mo, Pastor, tama eh. Naniniwala ako. We are on the right track. Amen? Mismo, ang Diyos na ang nagdadala ng mga tao sa church. Kailan tayo kikilos? Hello? Di ba may pinamumukha sa atin? Pansinin po ninyo, kung ganun ng ganun, ang Diyos magdadala ng tao sa church, anong pinamumukha sa atin? Diba, hindi ba parang mga Tamagotchi ang labas ng ganun? Diba? I mean, yung Tamagotchi, buti yung Tamagotchi nalalaro eh, no? Hinihintay, kaya nga laro ng mga tamad dyan, hinihintay mo, halaga mo, pakakainin mo, diba? Yung Tamagotchi. Ulitin ko, no? Huwag po tayong tatamad-tamad sa pagdadala ng mga kaluluwa sa church. Panahon na, trabaho ho natin yun. Amen? Hindi lang ho trabaho yun ng mga pastor o ng mga leaders ng church. Trabaho po nating lahat ito. Amen? Hindi po pwedeng kami lang yun. Dahil sa amin po, kami po ay kapos. Kinakailangan po natin magtulong-tulong dito. Kung kaya nila yun nung nakaraang Biyernes at nitong nakaraang mga araw na magtipon-tipon para sa maling Diyos, bakit hindi natin kayang gawin yun para gawin sa totoong buhay na Diyos? Hallelujah. So, number 2 point po, punta na po tayo. And I know we are in a wow, galing. Apa, totoo ba yan? Meron pa akong 27 minutes, almost 28 minutes, no? Number 2, no? God Church is the covenant, is covenant-based. Sabihin nga po natin, covenant-based. Ang church po, covenant-based, no? Ito po ay pakikipagtipan ng Diyos. Ang church po ay pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang nilalang. Amen? May natututunan po ba? Pero tahimik tayo eh, no? The church is based in a covenant because it views God's relationship with His people through the framework of covenant. So, ito naging covenant based kasi yung framework dahil sa covenant. Simula ng Old Testament until now, the church is built up in a covenant. Ginawa sa pakikipagtipan ng Diyos. Amen? So, ang church, nakikipagtipan yan, kanino? Sa Lord. Hallelujah. Sana naiintindihan natin, natututo po tayo. Yun po ang purpose natin. The church is not a community, is not just a community of God. Okay? But God established the covenant of grace sa church, a promise of eternal life kapag ka tinanggap mong ikaw ay makasalanan, nagsisi at tumalima sa Diyos. Amen? And that means nakipag-covenant ka sa Diyos. O magbo-boyfriend, girlfriend dyan. Ano covenant nyo sa boyfriend at girlfriend nyo? Mamahalin kita hanggat maganda ka. No? Iibigin kita hanggat kaibig-ibig ka. Pag hindi na, goodbye. Tama ba yun? No. Once you made a covenant, it goes from the start until the end. Amen? Kaya yung pong pakikipagtipan ng Diyos sa church, nung magsimula ito, hanggang wakas po yan. At tandaan nyo sa Diyos, walang wakas. Hallelujah. Nilagay ko po rito, nagsimula sa Old Testament believers hanggang sa New Testament believers. Nagsimula doon sa panahon, even sa panahon ni
at Eva, ni Eva at Adan, sino ba nauna talaga? Pati ako nagkakamali, nalilito na ako eh. Sabi lagi, kasi pakinggan nyo ha, pag pinakikilala, laging nauuna si Eva bago si Adan. Eva at Adan, di ba? Di ba dapat Adan at Eva? No? No? Nung pa lang ho, kaya lang nagkaroon ng formality sa panahon ni Eva at Adan, doon na nagsimula ang covenant. Kaya lang, nagkaroon ng formality dahil pumasok nga ang kasalanan, nagkaroon ng formality sa panahon ni Abraham. No? Ni-remake ng Diyos. At si Abraham mismo, hindi ang Diyos, ang nakipag-covenant sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, okay, approve. Amen? And even from sa panahon pa lang ni, sabi ni sa great flood, ni Noah, sabi ni Lord, may covenant na ron. Yes, meron ng sign ng pakikipag-covenant ng Diyos. Ano yun? Yung rainbow. Di niya nasisirain uli ang mundo sa pamamagitan ng baha o ng tubig. Amen? So, pansinin nyo, huwag tayong mabound doon sa pag-aakala, kasi pastor, gusto ko lang liwanawin, ano? Kasi meron tayong mga naririnig ngayon, lalo na sa online, na may mga bagay, no? Na parang ang binibigyan lang halaga ay yung New Testament. Hindi ko sinasabing yun lang ang New Testament. Ang sinasabi ko, ang Bible po, naging Bible dahil magkasama ang Old and New. Na kailanman hindi po pwedeng paghiwalayin. Amen? Huwag natin gagawin yun. Marami kasi nagsasabi, New Testament Christian ako. No! No! Hindi mo ba alam pag-aralan mo New Testament? Pinapakita lang na, sinusuportahan lamang ng New Testament ang Old Testament. New implementation baga. Another way para matupad yung Old Testament. Nasira na eh. So, eto ang New Testament through the Lord Jesus Christ. Baguhin natin. Hindi ibig sabihin na palitan o ano. Baguhin ko hindi. Eto, mas madali. Hindi kaya ng taong sumunod sa sarili niya. Tama po ba ako? Hindi. Mama, pagagalingin tayo ni Lord. Ate Ana, kasama mo ako, pinapapagalingin tayo ni Lord. Amen? Bigla-bigla na lang nagpipicture si Lord ng mga mukha sa atin. Kaya kahapon, dami kong kinamusta. Sabi ko, Lord, ano ibig mo sabihin? Dapat kong kamustahin itong mga to? No? I was burdened to pray. Talagang I was burdened to pray. And in fact, no, habang nag-aaral ako, tinigil ko yung pag-aaral ko. Kasi itong mga taong pinapicture ng Panginoon habang nagpe-pray ako. Hindi ako nagpe-pray para sa inyo po, no? Bigla na lang dumabas kayo dun sa prayer ko. So, I need to pray for you. And God says to me, God will not let you be left behind. But God will bless you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ako naniniwala ako, ang church ng Makati, parang mahirap sabihin magpa-prosper, no? Pero ang sasabihin ko ito, ang church ng JCP Makati ay lalago dahil sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Kasi pag sinabi magpa-prosper, ang isip ng tao kagad, yayaman. Diba? No. But ang church ng Makati ay lalago sa pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Hallelujah. Hebrews 8:10. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking utos. Wow. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Praise God. Amen?
God chooses us to be His beloved. No? He chose us. Not because we chose Him, but God chooses us. Hallelujah. Sa totoo nga, ang tao wala nga gusto sa Diyos yan eh. Ang kaya ang ginagawa ng tao, yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, sino inuuna niya? Me, me and myself. Yun ang inuuna niya lagi. No? No, hindi si me Natawanan ako ng dalawa dun. Tandaan niyo, pinapalinaw ng Lord ang mata ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Nakikita ko na kayo diyan. Hallelujah. Praise God. Ilang buwan ko rin halos walang makitang mukha sa totoo lang. Patotoo lang po ako ng konti. Wala, halos talagang wala. Alam niyo kung paano ko kayo nakikilala those times? Patawarin niyo po ako at nakakatawa. Sa pamamagitan lang po ng pag-aayos niyo at korte ng katawan. Pastor, pasensya na. Nakikilala lang kita pag siya maputi. Si Pastor to. Oh. Wala na. Oh? Hallelujah. Sabi pa dyan, ulitin ko lang po, no? Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hallelujah. Kapatid, ikaw na nakaupo dyan. Pinili ka ng Diyos. Hallelujah. At sa time na pagpili niya sa iyo, sana patuloy mo siyang pipiliin hanggang sa wakas. Hallelujah. Punta po ako sa pangatlo kasi nahabol po natin yung oras. Unconditional election. The church is unconditionally elected. Amen? Inelect ng Diyos ang church unconditionally. Kahit ikaw, pasaway ka, pinili ka ng Diyos. Amen? Oh, may nag-amen dito. Aminado siya. Hallelujah. No? Kahit tayo sinasabi natin na tayo ay pinakamasamang tao, still God chooses us. We are elected unconditionally. Amen? Minahal tayo ng Diyos kahit sino ka pa man. Maging sino ka pa man. Naalala ko yung sermon natin ganyan, maging sino ka pa man. Wala, ano ba ibig sabihin nun? Lubos, ganap, walang pasubali, walang kondisyones. Hirap na hirap ako sa pagtatagalog niyan. Yun lang pala yun. No? Tinype ko nung nag-aaral ako. Hindi ko kasi alam i-translate sa Tagalog, unconditional election. Ang lumabas dun, walang kondisyones. Di ba parang salitang Kastila? No? Mas maganda kung walang kondisyon. Pinili at inibig tayo ng Diyos. Hallelujah. Ang existence ng church ay nagmula sa saan? Sa pagpili daw ng Diyos. Okay, let me clarify this. Pinili tayo ng Diyos para maligtas. Kasi ang daming katuroan. Iingatan po natin to. Ayoko pong mamali. Ang dami pong katuroan na lumalabas ngayon. Ang Diyos po ang pumili sa atin, hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Dahil ang totoo, ayaw nga natin pakinggan eh. Ayaw nga natin tapunan ng Diyos ng pansin. Amen? Ano kayo dati at ano kayo ngayon? Di ba dati, hindi nyo pinipili ang Diyos? Mas gusto nyo pang nasa piyestahan kaysa nandito sa church? And praise the Lord! Piyesta ngayon pero nandito tayo sa church. Amen? Tingnan nyo po, ang daming tao. Ilan lang po yung nakikita kong bakante. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Because, why? Because the church is learning. Natututo na ang church.
Amen? Naunahin dapat ang unahin. Hallelujah. No, we are redeemed by God through His Son para sa kanyang sarili. No? Pinili tayo ng Diyos para sa kanyang sarili. At nais ko pong banggitin sa inyo to. Ang pagpiling ito ng Diyos, this election, this so-called election, is an act of God through His grace alone. Meron ba tayong kapatid dito may pangalang Grace? No? So, biyaya lamang po ng Panginoon kaya tayo naririto. Amen? Bakit ako nakakatayo rito? It's because biyaya lang ng Lord. Yung pagpunta mo rito ng ligtas, dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Yung paggising mo kaninang umaga, punong-puno ka ng kagalakan, yan ay biyaya lamang ng Diyos. Hallelujah. At yung ating kaligtasan, biyaya lang yan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Punta na po tayo doon sa pang-apat. Bilis ko, meron pa akong 13 minutes. No? Christ's headship. No? Ang head ng church ay si Kristo. Ulitin ko po. Ang ulo ng church ay wala pong iba. Wala. Kung hindi ang Panginoong Jesus. Hindi po yung nasa Rome. Okay? Ulitin ko po. Ang head ng church ay hindi po yung nasa Rome at hindi po ang mga pastor. Okay? Kakaintindihan po tayo? Ang head po ng church ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Hallelujah. He is the head and He is the authority. Let me read, no? Basahin ko lamang po. Ephesians 1, 22-23. Sa Tagalog na lamang po. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Verse 23, iglesia means church, okay? Verse 23, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. Ang linaw. We are the body of Christ. Amen? Kaya tama, Joy. Asan na? Ay, wala na pala. Tama, Joy. Yung picture na ginamit mo, no? Ang katawan, ang mga mananampalataya ang bumubuo sa katawan ng church. Hallelujah. So, bahagi po ang bawat isa ritong mananampalataya sa katawan ng church. Amen? Masaya po ba tayo o hindi? Ay, hindi. Hindi masaya. Amen. Amen. Dahil ang totoong masaya, Amen! Amen! Hallelujah. Gusto niyo po ng konting sugar? Bigyan ko kayo. Pinamimigay ko po itong sugar na to. Huh? Hallelujah. Alam niyo po, ang sarap pong mag-aral ng salita ng Diyos. Why? Kasi natututo ka ng mas malalim. Alam mo na siya, ngayon, natututo ka pa lalo. Akala mo, nabasa mo na okay na. No. Manalangin ka. Basahin mo uli. Pansinin mo, meron ka pang bagong matututunan. Ganun po kasarap ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mama, salamat sa mga message mo kahapon. Nagte-testimony pastor si mama sa akin. Minessage ko siya. Kinamusta ko si mama kay Odin. Nagulat ako. Si mama nagre-reply. No? At alam niyo naman pag nag-message siya, lagi siyang may papuri at pananalangin. No? Laging ganun si mama. Alam niyo na anong nangyari sa akin, ma? Ako, imbis na ang prayer ko ako maging blessing sa inyo eh. Natuwa ako sa nababasa ko. No? Ganon katindi ang Diyos, mga kapatid.
Akala mo, alam mo na lahat ng bagay, halos lahat ng bagay, pero hindi. God will also use other means para mapagpala ka. Ang tanong na lang dito ngayon, ang usapan na lang dito, gaano tayo kasensitibo doon sa pagpapala ng Diyos sa atin? Ang problema kasi, ang blessing ang blessing sa iba, no? Ang word blessing sa iba, dapat merong range. Dapat mga 3,000 pataas. No. Do you know what? Mas masaya yung sa bawat minuto ng buhay mo, may katiting kang pagpapasalamat sa Diyos. Yung bang ultimong maliit na bagay, pinagpapasalamat mo dahil meron ka. Alam nyo, tanong nyo sa pamilya ko, masayang masaya na po ako sa isang matinding pastor, Skyflakes. Enjoy ko na yun. Masayang masaya na ako doon. Bakit? Kasi hindi ho lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong may sakit, no? May sakit na nakakakain pa ng maayos. Ang takaw ko nga eh. Kung hindi ko lang pipigilin, Dok, ang sarili ko, uunahan ko yung katawan mo. Pero unahan din kita sa mapunta ng malalim, 6 feet below the ground. No? Ang lakas ko kumain. Pero tingnan yung katawan ko. Kasi dahil may sakit. Kaya maraming salamat doon sa mga maliliit na bagay na nagiging biyaya sa akin. Tatay Lo, ang tindi nung gamot mo. Kaya pala ganun katindi, dapat pala isa lang. Ginawa ko, hindi ko alam 3, 4. Unang ko, ngumiwi talaga ako, Tatay Lo. Nasira talaga yung mukha ko. Nasira pa. Grabe ang pait, Pastor. Kala ko maninigas yung panga ko. Yung pala, isa lang pala dapat. Pero ang maganda, alam nyo kung ano? Nag-measure ako nung time na yun. Wow, ang ganda. 102. Hallelujah. Praise God. Amen. Sugar yun. Lagi, madalas, Aaron, ano yung lagi? 130, 140, 150. And praise God, Lord. Atay Lo, 102, 102 lang. Hallelujah. Malilit na bagay, pasalamatan natin sa Diyos, especially the church. Amen. Amen. Hindi masamang humingi na mas maina, mas maganda. Hindi masamang humingi yun. Lalo na pag alam natin. Pero kung hindi pa kakayanin, church, workers, leaders, kung hindi pa kakayanin, let God be the one to bless us. Amen? Panalangin lang natin. Huwag natin pinipilit. Amen? Pag pinipilit, maasim pa rin yung pagkaganon Yan natin mahinog ng kusa sa kamay ng Lord. Hallelujah. Nilagay ko po rito, mula dun sa Hebrews, hindi ko na po nabasa. God the Son, Jesus Christ, is the only mediator through whom God reveals Himself and redeems His people, making the church completely dependent on Him. Amen? Kaya nga kita nyo, ano ginawa ng church? Pagpasok ng taon, nanalangin, nag-ayuno. Kasi nakadepende ang church, kanino? Kay Kristo. Amen? So church, pakinggan po nyo ako. Kung uunahin natin si Lord, unahin po natin siya sa church. Let Christ be the head and not the tail. Amen? Hallelujah. Marami pa to, pero nais ko na pong tapusin. Hallelujah. Christ is the head of the church, which functions as His instrument in the world, loved and saved by God,
through His sacrificial work. May trabaho po tayo. Hindi lamang po tayo kamig ng kamig. Church, ano trabaho po natin? Ang mabuhay, ang magpakita na kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen? We need to do that, church. And to tell you frankly, it will be easy for the church to grow more and more and more. Usapan namin dun na nagbibiroan kami sa Prayer Mountain. Usapan namin 3 ganito Journey Church Makati for the year 2026. Kaya po ba natin? Mga workers, mamaya tayo sumagot. Ang church muna. Kaya po ba ng church? Amen. Amen. Ulitin ko. Church, kaya po ba natin dumami? Samahan niyo po kami. Dalhin po natin ang kaligtasan na nagmumula sa Bible. Dalhin natin sa tao. Dito hindi usapan na marami kaagad dito sasama natin. Kung isa lang muna sa isang buwan. Susunod na buwan, iba na naman. Amen po ba? Amen. Because the church wants to stand for God alone. I, for myself, I'm speaking, I want to see Journey Church Makati standing in faith sa Panginoong Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Siguro para ituloy, much better tawagan ko si Pastor Alexis. Thank you, Jesus. Tapat po ang Diyos sa atin. Amen? May tatanong ako sa inyo. This year, sino po sa inyo, you decided. Yung totoo po you have decided in your heart na ngayon pong buong 2026, ibibigay mo lahat kay Jesus. Mag-go all out ka kay Jesus. Not to the pastor, not to your parents, not to the church, but to Jesus. Taas po yung kamay na kayo po, no, meron kayong declaration and faith. Huwag kayo mahiya. Come on, hindi yan kinakahiya. Amen. Thank you, Jesus. Huwag niyo pong bababa. Sa mga nagtaas ng kamay na you are deciding or you have decided that this year, 2026, it belongs to Jesus. Hindi kay Satan ang 2026 mo, kay Jesus. Amen? Sige, sa mga nagtaas, punta kayo sa harapan. Tayo po ay magpupuri sa Panginoon. And let's sing this song. Let's declare the faithfulness of Jesus, the faithfulness of our God in our lives. Hallelujah. Thank you, God. Nagtatapat sa habang panahon. Hallelujah. Leaders, tulungan niyo po ako, i-gather natin sila. Sa mga magde-decide na ang 2026 mo, ibibigay mo sa Diyos, all out, no turning back. Come on, worship God. Have a commitment, not to anyone, but to God. Patuloy siyang nagbibigay ng lahat sa puso ko't damdamin. Katapatan niya'y aking Minsan pa, simulan po natin sadyang kay buti ng ating Diyos. kay buti ng ating Panginoon. Awitin mo to na parang isang panalangin sa Panginoon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad Katulad ng
sa sinag ng gintong araw. Patuloy siyang nabibigay takalaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking Purihin natin ang Diyos, taas natin ang ating dalawang kamay. dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw ba na asahan kang langit? Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng ating lahi. Mundo'y magunaw man na Yes, Jesus. dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y Yes, Lord. sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid. Hindi na po tayo ngayon magpipirmahan. Usually, ginagawa yan ng church. Every start of the year, nagkakaroon sila ng covenant. Kanina sabi ni Pastor, yung covenant, it's our covenant with the Lord. Hindi na tayo magpipirmahan. But in your heart of hearts, I want you to decide, not in front of me, but in front of our God, na ngayong 2026, Lord, ibibigay ko sa inyo yung buhay ko. You know why? Because you cannot live without God. Apart from the Lord, you can do nothing. Pwede kang mag-ipon, pwede kang magtrabaho, pero alam natin, nakita natin, nangyari sa Cebu. Nakita natin, nangyari many parts of the world. Pambihira, isang bagyo lang, isang sunog lang na wala lahat. And we do not want it to happen. No, kaya hindi dapat tayo nagmamalaki sa Panginoon. Amen? No, turuan nyo yung puso nyo. Turuan nyo yung puso nyong magpakumbaba sa Panginoon. Lord, ngayong taon na to, magde-decide ako. Turuan mo yung puso mo na, Lord, ngayong taon na to, ikaw na yung uunahin ko. Last years, inuna ko yung iba. Inuna ko yung trabaho. Hindi masama. Inuna ko yung iba, pero nakita ko, Lord, yung resulta hindi maganda. This time, uunahan kita. Seek first the kingdom of God. Sabi sa Bible, and all these things will be added unto you. Ulitin ko, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. John 15 verse 7, if you will remain in me, and my words will remain in you, ask for whatever you wish, and it shall be given to you. No, sabi po ng isang psalmist sa Psalm, wala pa akong nakita na kahit isa na nagtiwala sa Panginoon na naging kawawa. Alam nyo, pag binigay nyo yung puso nyo, binigay nyo yung buhay nyo sa Panginoon, hindi kayo pagbabayaan ng Diyos. Amen? So this time, decide, open your heart. No, decide, Lord, ibibigay ko sa inyo all out. Hindi ako magtitira. What shall profit the world if I gains the whole world, yet I lose my own soul? Ano mangyayari, Lord, kung makuha ko man ng lahat, pero yung kaluluwa ko naman mapupunta sa impyerno? So this time, decide. Decide. Close your eyes. Magkakaroon po tayo ng recommitment prayer. Alam ko, yung iba sa inyo, nasa puso nyo na si Jesus, but this time, we will recommit our lives. We will recommit. We will be humble before the Lord. And say it with me, sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang Panginoon, tagapagligtas, bilang leader
bilang susundan ko sa 2026. Ikaw po ang magmaneho sa akin pong buhay. Ako na lang po ang mananalangin, Ama. Salamat po sa inyo. 2026, Lord, is not easy without you. Without you, Lord, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Lord, without you, mapapagod kami. Lord, without you, madudurog kami, masisira, magkakamali ka. But Lord, with you, we are sure. There is surety, Lord, in your name, Jesus. Sigurado kami, Lord, may buhay na walang hanggan kaming pupuntahan kapag nasa puso ka namin. And Lord, ikaw po ang mag-direct ng aming pong mga plano. Many are plans in a man's heart, but it's the Lord who directs his steps. Panginoon, kayo po ang mag-direct ng tatapakan namin, nangahawakan ng kamay namin, ng pupuntahan ng puso namin. Lord, dalangin ko bawat isa, bigyan nyo, Lord, ng mababang puso. Maranasan namin, Lord, yung pagkilos nyo. Maranasan namin, Lord, yung still small voice na habang kami po ay nasa kwarto, habang kami ay naliligo, na habang kami ay nagdadrive, na yung mga estudyante pumapasok, Lord, naririnig nila yung maliit nyo pong tinig at sinusunod po nila kayo. Lord, every day, nagigising po kami, mararanasan namin kayo. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Lord, every morning, recharge your people. Every morning, Lord, restart the hearts, the energy, the power, the anointing that you have, Lord, in our lives. Bawat isa, Lord, wala kayong lalampasan mula po sa nanay, mula po sa tatay, mula sa mga kabataan, mga bata, mga lolo at lola na kasama ko ngayon. Lord, pupunuin niyo po sila ng presensya niyo araw-araw. Araw-araw, Panginoon, mararanasan po nila yung kabutihan po ninyo. Maggagalak sila, Panginoon. Satisfy us in the morning with your unfailing love so that we may sing for joy and be glad all our days. Dahil, Lord, sa totoo lang, ang satisfaction sa inyo lang. Sa inyo lang, Panginoon. Hindi kayang ibigay ng mundo, hindi kayang ibigay ng material na bagay, hindi kayang ibigay ng tao. Only you can satisfy our souls, Lord. So, Lord, ibinibigay namin at kakaloob namin sa inyo ang lahat ng meron po kami. Hallelujah. Taas natin yung dalawa nating kamay. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Bibigyan natin ng mataas na papuri ang Diyos sa ating pong pagtatapos ngayong pong oras na to. Ama, salamat sa inyo. Iparanas nyo ang inyong presensya sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, be sensitive to the Spirit of God. Open your heart. Tanggalin mo muna lahat ng nasa isip mo at magpuri ka lang sa Diyos ngayon. Ibigay mo lang tong oras na to sa Diyos. Sabi sa Bible, seek me and you will find me when you seek me with all your heart. Sabi sa Bible, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Hallelujah. Let's sing this song like a prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yara basatoro yoroboki yara shatala yara kandi yalala. Kay buti-buti mo, Panginoon. Awitan lang natin ang Diyos ngayon. Sa lahat ng oras, Itaas natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. ika'y laging tapat kong mamahal. Board of Elders, pwede bang mag-lay hands tayo ngayon? Board of Elders, hawakan niyo yung mga ulo ng mga miyembro natin. Lay hands natin sila. Lay hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Board of Elders, lay hands, lay hands. Thank you, Jesus, Lord. I pray, God, for anointing. Sa bawat I pray, Lord, for anointing in Jesus' name, Lord, in Jesus' name. laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, Pray, Lord, for anointing. sinasamba God. Thank you, Jesus, Lord. Panginoon Diyos at Thank you, Panginoon. Jesus, Lord. Hallelujah.
natin yung dalawa nating kamay. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Salamat, Panginoon! Shatoroyoro, Bakayalalayara, Shatoyoro, Boyora, Sikalayalayara. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri! Yes, Lord! Holy Spirit, move in this place. Shatayana, Bakalayara. Yes, Lord! Yes, Jesus! Ikaw ang mataas, ang buhay, Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Yes, Lord. Yes, God. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Before we end in prayer, gusto ko pong tumingin kayo sa akin. Kapatid, alam nyo, habang nananalangin tayo, I see seeds. Nakita po ako mga maraming buto na itinatanim. And I believe that seed represents the Word of God. Marami sa inyo ngayon umiiyak because the Lord is breaking your heart. And you know what? This is the good news. After breaking, there is breakthrough. Amen. Pwede bang yung katabi mo ngayon, sabi mo, yung breakthrough mo parating na? Come on, declare yung breakthrough mo parating na. Amen. Pangalawa pong nakita ko, lagi ko itong nakikita, open doors. Alam nyo, I've seen this open doors, napakadaing pintuan na nagbukas. Some of you are praying, for the longest time, Lord, you are praying for something. I don't know what specific thing is that. Pero this time, si Lord, binibigay na sa inyo. You just have to open that door. You just have to have faith that God will move. Amen? Amen. Maniwala ka that 2026 will be a good year. 2026 will be your best year. 2026, hindi ka magbabackslide. 2026, makikilala mo ng malalim si Lord. Amen? 2026, okay, lalalim yung pundasyon ng pananampalataya mo. You will discover many things about the Lord. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. And pambira, 2026, maniwala ka, gagamitin ka ng Lord for greater purpose, for greater things. Yung sigla mo, hindi lang para sa sarili mo, pero para sa ibang tao. Nakakita ko kanina ng ulan. I don't know. Ulan ba yon? Parang tubig na bumabagsak. It's a sign of blessing. Bine-bless tayo ng Lord ngayon. Amen? I pray na buksan ng Lord yung spiritual eyes ninyo. Buksan ng Diyos yung spiritual heart ninyo so that yung seed na nakita natin pumasok at talagang maging puno. Amen? Lord, salamat po. Lord, receive your blessing. We receive your anointing. We receive, Lord, the fire. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang tuloy ang Panginoon. Bago kayo bumaba, I am a child of God. I am loved by God. I am uniquely created. I am chosen by God. I am called for a purpose. I am empowered by the Holy Spirit. I am an overcomer. I am redeemed by the blood of Jesus. I am sanctified by the Holy Spirit. I am a disciple of Christ. I am an influence to others. I am encouraged. I am strong. I am privileged. I am useful. I am happy. I am satisfied. I am persistent. I am a mentor. I am highly favored. I am greatly blessed. I am committed to my sons and daughters. I am committed to my family and my God.